Okay. Para sa pagsusuri natin ngayon, magsimula tayo sa isang imahe. Galing to sa mga materyales mo. Sige, sige. Anong imahe yan? Isipin mo ha, parang nakatayo ka sa tuktok ng isang bundok. Okay. Ang ganda ng view, tapos sa malayo, kitang-kita mo yung isa pang mas mataas na bundok. Yun yung goal mo. Yung summit. Oo, yung summit. Kumikinang, parang tinatawag ka. Pero pagtingin mo sa ibaba, puro gubat, may mga bangin, walang malinaw na daan. Gets ko. Ganyan daw ang pakiramdam ng isang malaking bisyon na walang estratehiya. Nakaka-excite tingnan, pero nakakatakot simulan. At yan mismo yung mission natin ngayon. Paano ba talaga tinatawid yung agwat? Yung bangin sa pagitan ng pangarap at ng mga totoong hakbang para maabot yun. Kasi dyan daw namamatay ang maraming magagantang ideya, di ba? Oo, nagiging poster na lang sila sa pader. Hindi nagiging reality. I love that. So ang tanong pala natin, ano ang pinagkakaiba ng isang nangangarap lang sa isang tunay na tagapagtayo o builder? At ayon sa mga source na binigay mo, ang sagot ay nasa isang salita lang. Ano yun? Execution. Pagsasakatuparan. Yun. Hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng magandang ideya. Eksakto. Tungkol ito sa kakayahang gawin itong totoo. Sige, himayin na natin to. May isang punto sa mga source mo na tumatak talaga sa akin. Ano yun? Sinasabi doon na madalas, ang mga leader parang nahuhulog sa dalawang extreme. Okay. Sa isang banda, andyan yung visionary. Puro pangarap, puro ideya. Ang galing mag-inspire. Pero pag tinanong mo, okay, paano natin yan gagawin? Walang sistema. Drawing lang. Oo, walang sistema. Sa kabilang banda naman, andyan yung manager. Sobrang galing sa details, sa logistics, sa to-do lists. Pero sa sobrang busy niya, Nakalimutan na niya kung bakit ba nila ginagawa yun in the first place. yun, wala na yung why. At yung tunay na kapangyarihan, yung magic kumbaga, ay nasa pagsasama ng dalawa. At paano yun nagsisimula? Ayon sa perspektibo ng iyong mga source, nagsisimula ang lahat sa pag-alam kung ano ba talaga ang isang God-given vision. Okay, anong ibig sabihin yan? Binibigyan din kasi dito na hindi lang to basta magandang ideya. May tatlong filter o katangian daw ito. Una, sa simula, parang imposible. Imposible. Oo, usually mas malaki to sa kakayahan mo, sa budget mo, sa resources mo. Ang classic example na binigay ay si Noah na pinapagawa ng arko. Isipin mo yun. Tama. Sa isang mundong hindi pa nakakaranas ng ulan, paggagawa ka ng barko, parang joke, no? Eksakto. So may element of faith dapat. Okay, so kung ang vision mo ay isang bagay na kaya mong gawin mag-isa, baka hindi pa yun, baka goal lang yun. Yan ang punto. Pangalawa, mayroon daw itong divine burden. Divine burden. Parang ang bigat pakinggan. Medyo. Pero ang ibig sabihin lang yan, hindi lang ito isang bagay na gusto mong gawin, kundi isang bagay na pakiramdam mo kailangan mong gawin. Para siyang bato sa sapatos mo na hindi mo matanggal hanggat di mo sinisimulan. Gets ko yan. Hindi lang siya passion, may bigat. Pero teka, paano mo malalaman na hindi lang yan yung sarili mong ambisyon? Baka ego mo lang yan na nagsasalita, di ba? Delikado yun. Napakagandang tanong. At dyan pumapasok yung ikatlong filter. Para ito sa mas mataas na layunin. Ang tanong ay, sino ang makikinabang dito? Kung ang sagot ay ako, para sumikat ako o yumaman, malamang hindi yun. Dapat nakasentro to sa paglilingkod sa iba at sa ikaluluwalhati ng Diyos, hindi sa sarili mo. Okay, malinaw yun. So, sabihin ba nating, sige, nasala mo na. Sigurado ka na. Sa vision mo, nandun ka na ulit sa tuktok ng bundok. Nakatingin sa goal. Dito na papasok yung pinaka-critical pero pinaka-mahirap na parte, yung paggawa ng ulay. Ang vision to strategy gap. At ang pundasyon daw niyan ayon sa source mo ay yung sinasabi sa Proverbs 16.3. Anong sabi doon? Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Ang ganda ng pagkakafais, hindi commit your vision, kundi commit your works. Yung mga gagawin mo, yung effort. Oo. At ang resulta, your thoughts will be established. Magkakaroon ng kaayusan yung plano mo. Ang pagbaplano ay isang akto ng pananampalataya. Isang paraan ng stewardship.
Dito ako pinaka-interesado. Kasi dito yata nagkakaalaman kung drawing lang lahat o totoo. Paano ba yang ginagawang actionable? Paano mo kinakain ang isang buong elepante? One bite at a time, di ba? At dito, ipinakita sa source mo ang isang napaka-practical na tool. Yung, anong tawag doon? Yung hierarchy of execution. Yon, yung hierarchy of execution. Isipin mo to bilang paggawa ng trail markers sa bundok. Sige, paano yan? Nagsisimula sa pinakatuktok. Yung vision. Yung malaking bakit. Okay, yung kumikinang natuktok ng bundok. Sa ilalim niyan, ang strategic pillars. Ito yung mga 3 hanggang 5 pangunahing bahagi o focus areas. Hindi mo pwedeng gawin lahat ng sabay-sabay. So, pipili ka ng mga haligi. So parang mga major categories ng effort, gets. Pagkatapos ng pillars. Mula sa bawat pillar, gagawa ka ng SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ito yung paraan para hindi kayo maglokohan sa team. Walang generic na gusto nating mag-improve. Eksakto. Dapat, by the end of this year, aalisin natin ang lahat ng utang sa credit card. May numero, may deadline. Okay. At hindi pa dyan nagtatapas, no? Malaki pa rin yan eh. Tama. Kaya yung SMART goal, hahatiin pa sa mas maliliit na objectives. Halimbawa, Para ma-achieve yung zero credit card debt, isang objective ay reduce monthly spending by 15%. okay, mas maliit na. At sa pinakababa, yung pinaka-actionable part ay ang inisyatiba sa tasks. Yung objective na reduce spending, ang isang initiative dyan ay cancel unused subscriptions this week. O magbaho ng tanghali 3 times a week? Wow! Kita mo? Oo. Ang galing. So yung totoong magic pala nito ay yung pag-translate ng isang bagay na parang nasa ulap Yung vision. sa isang bagay na pwede mong isulat sa kalendaryo mo para sa Martes. Dito nawawala yung takot, yung hindi ko alam kung saan magsisimula. Yan mismo. Tignan mo yung example na ginamit sa source, yung sa simbahan. Ang vision nila is something big and spiritual. Isa sa pillar nila, deep discipleship. Napaka-abstract niyan. Sobra. Pero ang SMART goal nila, by December 2025, 75% of active adult members will be regularly participating in a discipling small group. Biglang naging konkreto. May numero na may petsa na. Tapos, para maabot yan, isang objective nila ay, Recruit and train 50 new small group leaders by March 2025. okay, mas specific. At ang isang initiative para dyan ay host an informational lead a group luncheon. Galing. Mula sa malaking pangarap na deep discipleship, naging isang lunch meeting sa kalendaryo. Mula sa bundok, napunta sa isang specific na event. Pero syempre, may mga bitag yan. 'Di ba? Nagbabala rin yung source mo. Oo, 2 malaking bangin na kailangan mong iwasan. Ano yung una? Yung tinatawag na strategy without spirit. Or, overplanning? Yung sobrang tingin sa mapa, hindi ka na naglalakad. Yun. Dito, nagiging Diyos ang plano. Dahil sa sobrang analysis, sa walang katapusang meetings, sa pag-revise ng Excel sheets, hindi na kayo makakilos. Masyado kayong naging rigid. Analysis paralysis. Tama. Ang resulta, pagod, burnout, at pakiramdam na tinutulak nyo ang isang malaking bato paakyat ng bundok. Naranasan na yata ng lahat yan. Pero teka, anong kabaligtaran yan? Na baka mas delikado pa. Yan ang pangalawang bangin. Vision without strategy. O dreams without legs. Oo, ito yung takbo ka lang ng takbo paakyat ng bundok nang walang tinitingnang daan. Siguradong maliligaw ka. Puro sigasig pero walang direksyon. Dito pumapasok yung shiny object syndrome, no? Eksakto. Nako, alam na alam ko yan. Parang may kaibigan ako na every 6 months may bago siyang life-changing business idea. O anong nangyari? Nagsimula sa cafe, naging crypto, ngayon VTuber na raw siya. Laging may sinisimulan pero walang natatapos. Yan yon. Sayang yung effort, pera at oras. At ang pinakamasaklap na resulta nito ay pagkasira ng tiwala. Mawawalan ng gana yung mga tao sa paligid mo. Kasi alam nilang ningas kugon lang. Oo.
Ito yung direktang tinutukoy ni Jesus sa Luke 14, yung tungkol sa taong nagplanong magtayo ng tore nang hindi muna inalam kung sapat ba ang panggastos niya. So, ang susi pala ay balanse. Isang planong spirit-led pero strategically executed. Kailangan mo ng mapa pero kailangan mo ring tumingin sa daan. Tama. Ngayon, sabihin natin may plano na, may hierarchy na. Paano mo masisiguro na nasusunod to at hindi lang magiging isang magandang PowerPoint presentation? Dito na pumapasok yung konsepto ng accountability. Ito yung safety harness mo habang umaakyat. Hindi sapat na may roadmap ka lang. Kailangan may kultura ng pananagutan. Oo, at may 4 na practical na suhestyon dyan. Una, malinaw na ownership. Sino ang gagawa, ng ano, hanggang kailan. Yun, kasi kapag lahat ang may-ari ng isang task, ibig sabihin, walang may-ari. True. Yung kami na bahala dyan, madalas nauuwi sa akala ko ikaw ang gagawa. Pangalawa, regular na progress reviews. Hindi pwedeng sa simula lang magplano tapos sa dulo na ulit titingnan. Kailangan ng ritmo Lingguhang team check-ins, ganan. para sa mga maliliit na gawarin. Tapos buwanang leadership reviews para sa mga malalaking goals. Ito yung chance para mag-adjust kung may hindi gumagana. Okay, so ownership and regular reviews. Anong pangatlo? Nakikitang tracking. Mahalaga na ang progreso ay hindi lang alam ng boss, kundi nakikita ng lahat. Pwedeng gumamit ng simpleng shared spreadsheet o whiteboard sa opisina. Para transparent. Transparent, nagkakaroon ng shared responsibility. At yung pang-apat, na sa tingin ko madalas makalimutan, Ano yon? yung pagdiriwang. Oo. Pagdiriwang ng milestones. Napakahalaga niyan para sa moral at momentum. Kasi nakakapagod umakyat ng bundok, di ba? Sobra. Kailangan ninyong huminto paminsan-minsan para i-celebrate kung gaano nakalayo ang narating nyo. Ang pagdiriwang na maliliit na tagumpay ang nagbibigay lakas sa team para harapin yung susunod na hamon. So, kung babalikan natin yung simula, mula sa isang magandang tanawin sa bundok, nakabuo tayo ng isang detalyadong roadmap. May trail markers, may safety protocols. Para marating yon, Ang pinakamahalagang aral para sa akin mula sa mga materyales na to ay simple lang. Ang masusing pagpaplano ay hindi sign ng kakulangan sa pananampalataya. sa katunayan, ito ay isang kilos ng matalinong pangangasiwa, isang act of stewardship. At ang goal ng lahat ng ito ay hindi para makagawa ng isang perpektong plano, no? Hindi. Ang goal ay gawing tuloy-tuloy at consistent na pagkilos ang isang divine vision. Yung plano, yung roadmap, hindi siya ang destinasyon. Siya lang yung sasakyan, yung GPS na magdadala sa'yo doon. Ganda! At para sa huli, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula mismo sa iyong source para pagnilayan. Isang tanong na pwedeng magpabago ng buong pananaw mo sa pagpaplano. Paano magbabago ang iyong estratehiya kung titingnan mo ang pagpaplano hindi bilang isang paraan ng pagkontrol, kundi bilang isang paraan ng pagsamba?